For whenever you eat the bread or drinks the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Ulitin natin, 1 Corinthians, 1 Corinto, 11:26, saklang 2. Diba? Okay, basahin natin. Unang Corinto, 1 Corinthians, 1 Corinto 11:26. 11:26. Okay? For whenever you eat the bread or drinks the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. So napakaganda nitong ating binigay ng Panginoon sa ating ngayon. Basahin natin sa Tagalog. Sa Kristo daw. Atin ito. 11:26. 11:26, mamaya sa 27. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa upang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon. Amen. So this is about until He comes. Sabihin mo kasi sa katabi mo, until He comes. Until it comes. No? So sabi dito, there was an instruction that the Lord has given us that whenever we eat or drinks the cup, sabi diyan, Panginoon, we proclaim in ourselves the death of the Lord. So kapag ka pala ikaw ay, sabi diyan, tumatanggap, tama, ng communion, so until He comes, so ito yung instructions, yung communion kasi hindi lamang tuwing linggo. Tama? Hindi lamang yan tuwing linggo, hindi lamang yan tuwing Sabado, o tuwing may prayer meeting, or tuwing may Sabat. Ang instruction ng Panginoon dyan is until He comes. Amen. Tama? Sabi diyan, for whenever, kahit nasaan ka man, anuman lugar, sabi diyan, anuman lokasyon mo, sabi diyan, you eat or drink. Sabi diyan, the cup of the Lord, you proclaim the death until He comes. So kapag ka tumatanggap ka pala niyan, araw-araw, ipinupukla mo sa iyong sarili na ang kamatayan ng Panginoon ay nangyari. So ibig sabihin, you are witnessing in something na totoong nangyari. Kaya tinatanggap mo yung dugo at tinatanggap mo yung katawan ng Panginoon sa iyo. So sabi dito sa instruction sa atin sa 27, so then whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord is in unworthy manners will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. Basahin naman natin sa Tagalog. So then whoever eats and drinks the cup of the Lord is in an unworthy manners will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. Sa Tagalog. 1 Corinthians 11:27. Kaya ang sino mga kumakain ng tinapay at iniinustukan ng Panginoon sa paraang din na nararapat ay nakakasala sa katawan at tubo ng Panginoon. So sabi dito, the Lord has give us a clear instructions to follow. Sabi diyan, by being in one body, in faith we need to obey what He is instructed to us. Sa pananampalataya natin, in faith, sabi diyan, we are in one body. Tama ba? So we need to follow the clear instructions of the Lord that whenever we eat or drink the cup of the Lord, we must do this in orderly manner. O sa naayong nais ng Panginoon, sa gusto niyang sundan natin. Meron kasing mga bagay, minsan mga kapatid, na tinatawag nating sacrilegious. Pag sinabi nating sacrilegious, ito ay mga bagay na ginawa natin. Mga bagay na sinet up ng tao upang parang maging banal. Pag sinabi naman nating manner, ano ba ang manner para sa inyo? Yung manner ay isang bagay na iyong natututunan habang ikaw ay bata ka. Tama? So kapag ka nagmamano ka, yan ay manner. Tama? Kasi alam mo yung tama. You understood na naiintindihan mo na kailangan mong gawin yun because kailangan yun at nararapat yun. Kaya yan ay manner, in orderly manner na gusto ng Panginoon sa atin na dapat nating sindan. At kapag ka hindi natin ito nagawa ng tama, we are guilty of sinning. O tayo ay nagkakasala. Tama ba? So ibig sabihin pala mga kapatid, kapag ka tinanggap mo yung katawan at dugo ng Panginoon na hindi mo tinatanggap ito ng naayon sa Kanya, ikaw ay may kasalanan. O ikaw ay nahusga sa pagkakasala. Amen? Amen. Every time we partake the body and the blood of Jesus, we are, sabi diyan, witnessing of His death on the cross. Kapag ka tinatanggap mo yan, ang pagtanggap sa katawan at dugo ng Panginoon, wini-witness mo. Pag sinabi natin witness, nakita mo, naranasan mo, tama? Amen. Kaya ka nga witness.
Yung pagkamatay ng Panginoon sa cross ng Kalbaryo, kahit wala ka ron. Tama? But because naiintindihan mo na ginawa ng Diyos yun para sa iyo, na ginawa ng Diyos yun para sa katubusan ng lahat, at naranasan mo ang Panginoon, kahit hindi mo siya nakikita, you bear witness on the death na ginawa ng Panginoon sa cross ng Kalbaryo. Amen? Amen. Kaya maganda itong pinag-uusapan natin ngayon, until He comes. Hanggang siya ay dumating. So, ibig sabihin, hindi lamang yan tumilinggo. Dapat ginagawa mo ito sa bahay mo. Kaya yung ating sabat na ginagawa, yung ating pagtanggap ng komunyon, hindi lamang yan dahil nakagawian na natin. Hindi lamang yan dahil kailangan nating gawin kasi because of sacrilegious. Anong sacrilegious? Yung tawag ito, tradisyon. Ginagawang tradisyon. Pero tandaan mo, may putos nito yung Diyos. Nung kanilang itong tinatanggap, silang sama-sama sa Last Supper, at in-order ng Panginoon na alalahanin niyo ako sa pamamagitan ng mga bagay na ito. Ibig sabihin, inaalala natin ng Panginoon every time we sabi yan, na tinatanggap natin yung katawan at dugo ng Panginoon, inaalala natin yung ginawa niya. Yung mga bagay na ipinagkaloob niya sa atin. At kapag tinanggap natin yun, nang may papapasalamat, tama? Ano nangyayari? Natatanggap mo yung biyaya ng kamatayan sa cross ng Kalbaryo. Amen? Amen. This is also mean that you are part of, sabi dyan, what He has done, that sealed His death. Sabi dyan, for the redemption of sin. Yan ay katunayan na natanggap mo, na naranasan mo yung kamatayan ng Panginoon sa cross ng Kalbaryo at Kanya yung, sabi dyan, sinelyuhan sa pamamagitan ng Kanyang banal na dugo. Kaya dapat nating maintindihan mga kapatid na importante yung ginagawa natin na pagtanggap ng komunyon. Yung pagtanggap ng dugo at katawan ng Panginoon. But this is not all. Sabi diyan, why the Lord died in the cross or on the cross. It's also for us to be with Him until He comes. Isa sa mga bagay din na ginawa naman ng Panginoon, hindi lamang yung tayo ay matubos, kundi hanggang sa Kanyang pagbabalik, tayo ay makasama niya sa Kanyang kaluwalhatian. Kaya tandaan mo kapatid, napaka-importanting maintindihan natin, hindi ito katulad ng bibila ka, tatanggapin mo yung bilog na kulay puti, at kapag dumikit, may kasalanan ka. Tama, no? Pagka dumikit ka sa malangala, mas matindi yung kasalanan mo. Hindi yung gano'n, ano? So, ibig sabihin mga kapatid, meron palang orderly manner na ginagawa ng Panginoon na kailangan nating sundan, na kailangan nating gawin. So, whenever we take, sabi dyan ng communion, we proclaim His death, we proclaim His resurrection, and has been done, sabi yan, signed by His blood through the cross. So every time na ina-accept mo, tinatanggap mo, pinapasalamatan mo yung pagtanggap sa communion, tama? You proclaim the death of the Lord, you proclaim the resurrections of the Lord, and you also proclaim na ito ay natapos na ng Panginoon sa cross ng Kalbaryo. Amen. Ibig sabihin, totoong kaganapan, totoong pangyayari na iyong nasaksiyan. That's why, hindi lamang yan basta pagtanggap. Hindi lamang yan basta pag-inom. Hindi lamang yan basta pagkain ng tinapay, kundi you are bearing witness of what the Lord has done on the cross. Tama, kaya sabi ng Panginoon, accept because this is my body. Tama ba? At ang sino mang tumanggap dito, sabi diyan, ay magkakaroon ng kagalingan. Kaya pala hindi natin natatanggap yung kagalingan because hindi natin tinatanggap yung orderly manner at ginagawa yung orderly manner na gusto ng Panginoon. Kaya nga pag tumanggap ka niyan, kailangan naiintindihan mo kung bakit mo ginagawa yun. Kung bakit mo ba tinatanggap yun. Eh di ba, it is done on the cross, tama, tapos na yun. Kaya nga sinabi rin ng Panginoon sa atin, until He comes. Gawin natin yun. Amen? Amen. He also given us, sabi diyan, a warning that we must, sabi diyan, take it in a manner that is in order. Sabi diyan, in what, sabi diyan, He showed us. Kailangan natin gawin yon sa pamamagitan kung paano niya ginawa yun at may nakita sa mga disipulo nung time na tinanggap nila yun. Tama ba? Dapat makita mo yung kapatid kasi importante ito na hindi natin matanggap ito ng wala dun sa manner na gusto ng Diyos. Pag sinabi nating manner, hindi ibig sabihin na makasalanan ka, hindi mo kailangan tanggapin. Tama ba? Eh, ibig sabihin kapag kami ginawa ng kasalanan ngayon, wala ka ng karapatan para tumanggap ng komunyon ng Panginoon. Na
kapag ikaw ay sabi niya nagkamali, nagkaroon ka ng pagkukulang, hindi mo na siya kailangan tanggapin, hindi ganun ano. Pag sinabi nating manner, ito yung bagay nga na kinalakihan natin o actions natin na kinalakihan mo, kaya makasabi mo kanina, kapag ka nagmamano ka, manner mo yan. Tama? Kapag ka nagkikay nangungupo, tinuro sa iyo at naiintindihan mo na yun ay tama. Ibig sabihin naman na naiintindihan mo na tama yung ginagawa mo, and na-witness mo yung kabutihan ng Panginoon at naranasan mo that you are partaking in one body, kaya siya namatay sa cross ng Kalbaryo dahil sa katubusan ng ating kasalanan. So number one, kailangan mong maintindihan that you are being redeemed. Ikaw ay kinubos. Amen. Kahit sabihin natin tayo makasalanan, kahit sabihin natin tayo ay hindi karapat-dapat, tama? Tandaan mo palagi, you are redeemed by God. At kailangan sa pagtanggap mo, you need to repent. Pag sinabi natin repentance, it's a matter of understanding na hindi mo na uulitin yung bagay kung saan ka nagkamali. Yes, nagkakamali tayo minsan. Nararanasan natin yung pagkukulang. Tama, nagkakasala tayo sa Panginoon sa isip, sa salita at sa gawa at sa napakaraming bagay. Tama ba? Tayo ay nagkakamali. Pero habang naiintindihan natin kung bakit ginawa ng Panginoon yun at bakit niya ibinibigay sa atin, mas nauunawaan mo na mas kailangan mong tanggapin yung cross at katawan ng Panginoon at ang kanyang dugo sa katubusan ng ating kasalanan. Kasi hindi natin kayang bayaran kung ano yung ginawa ng Panginoon sa cross ng Kalbaryo. Yan ang katotohanan. Tama? Kahit lumuhod ka sa munggo, magpaparo ka man sa krus, hindi mo kayang bayaran. Tama? Hindi natin kayang bayaran. Kahit sabihin natin milyonaryo ka, hindi mo kayang gawin yung ginawa ng Diyos. Tama ba? Sapagkat ang ginawa ng Panginoon ay yung pagtatama, pagtubos sa atin. Tama ba? At ang pagtanggap ng Panginoon sa atin bilang isang kaganapan, maging bahagi ng kanyang katawan, ng katubusan sa atin, ay maging bahagi ka niya. Kaya kung tatanggapin mo yung komunyon na hindi mo ka nagpapasalamat, hindi ka nagsisisi, at hindi mo rin pinagsisisihan yung mga bagay na yung ginawa, tinatanggap ko ito na ikaw ay nagkakasala. Amen? Amen. So sabi dito mga kapatid, if we don't do it in a proper accordance to His, sabi niya, to His instructions, we are guilty of sin. And being guilty, so again, being accused of something that deserve punishment. Pag sinabi natin guilty, ano ba yung guilty? Hindi guilty ha? Guilty. Ano ba yung guilt? Nakakonsensya. Konsensya, ano? So ibig sabihin, pag nakakonsensya ka, ano yung nangyayari? Nababagabag ka. Nababagabag. Nababagabag. Nababagabag ka, no? Ibig sabihin, pag ikay sinabing guilty, there's something na nagawa mo that deserve a punishment. Punishable. Ibig sabihin, merong pag-uusga, merong pag-uusig, merong sabi yan, kailangan pagbayaran. That's why you are guilty. Tama? Ano ba sabi dito? It is enclosed also for something that serve a sentence. Do what, sabi yan mo, what kind, sabi yan of pound, of grounds, you have done, so it is punishable. Nakadepende yung guilt sa klase ng bagay na ginawa mo, kung gaano kabigat, kung gaano kalalim, yung bagay na naging kasalanan, kaya ito ay deserving na magkaroon ng kaso. O sabi diyan, masentensyahan. Sabi sa batas, being guilty in a court of law, pag-usapan natin yung batas. Ano? Kasi pag sinabi natin guilty in accordance dun sa mga bagay na nasa batas. Amen? Amen. Court of law means to judge or jury has found that the, sabi ng persecution has proven beyond a reasonable doubt. Pag sinabi natin reasonable doubt, guilty ka na. Oo. Kakasuhan ka na kapag ka nasa korte ka. Ibig sabihin, ginawa mo talaga yun. Ang sabi pa rito, that the defendant committed a crime, they were charged with it. Ikaw ay nahusgahan, ikaw ay nakasuhan, because ginawa mo yung bagay na ikaw ay guilty. This findings ko, sabi yan, conviction is formal declarations that the defendant is legally responsible for what? Or for the offense. Responsable ka dun sa offense na ginawa mo, kung saan ka nagkasala o nagkamali, kaya ka nabigyan ng guilty. Tama? Masarap ba yung guilty?
Opo, yung po panawa. Tawa. At meron dalawang klase ng guilt, ano? Ito lang pong yung kinuha ko dun sa rules of law. Pag sinabi natin rules of law, yung nasa batas. There are two kinds of guilty. Number one, yung legal guilt. Okay? And number two, yung factual guilt. Sabi mo nga legal guilt. Legal guilt. At yung ating factual guilt. Ano ba yung legal guilt? Legal guilt is determined by a court of, sabi dyan of law, while factual guilt is refers to the actual commissions of a crime. Yung legal guilt daw is determined by a court of law. Dinidetermine ng sabi natin, halimbawa, jurisdiction ng isang batas. O pinag-aaralan sa batas, o pinag-aaralan sa korte kapag ikaw ay guilty in the court of law. At ang sabi naman dito, while yung factual guilt, sabi niya refers to actual commissions of a crime. Yung factual guilt, naaktuhan ka, na ginawa mo yun. Tama? Naaktuhan ka nung time na yun, kaya nagawa mo yung bagay na kaya ikaw ay committed as guilty. Pero yung legal guilt daw, iyan ay pinag-uusapan sa korte kung ginawa mo ba talaga o hindi. Base sa aking pagkakaintindi lang, ano? So, kaya nga sabi dito, what we are talking about guilty, o kapag ka-guilt ang pinag-uusapan, it is a punishable or sentenciable by the court of law. Ibig sabihin, kapag ginawa mo pala yung manner na hindi ka tanggap-tanggap sa Panginoon, pagtanggap ng komunyon, hindi mo itinama yung pagkakamali mo, hindi mo ginawa at tinanggap na base doon sa proper manner na gusto ng Panginoon, then you are guilty. Tama? Guilty ka ron. Tama? At gusto mo bang pagka-guilty ka, sabi diyan, punishable yun. Parurusahan ka. At yun ang pinakamasakit. Kaya huwag mong babasta-basta yung pagtanggap ng komunyon. Kaya nga ini-order natin, sineparate natin yung between the two, yung guilt, sabi diyan, yung legal guilt at factual guilt na nakabase naman sa batas natin bilang isang tao. Amen? Amen. So every time we take a, sabi diyan, ng komunyon, we must make sure that we do it in a, sabi diyan, in a manner that follows the Lord's command. Kapag tinatanggap mo yung komunyon ng Panginoon, dapat nandun ka sa orderly manner na gustong mangyari ng Panginoon sa atin. Nang sa gayon hindi ka na uhusgahan. Nang sa gayon hindi ka na kakasala. Because yung pagkakasalang sinasabi rito ay hindi mo kasalanan sa tao, kundi kasalanan mo mismo sa Diyos. At mabigat kapag ka ang Diyos ang nagparusa sa iyo. Ulitin ko, mabigat kapag ka ang Diyos na nagparusa sa iyo. Napakahirap niyan. Amen? Amen. Sa isang iglap, pwedeng gawin ng Panginoon. Sabi mo nga, kaya gawin ng Panginoon lahat ng bagay dahil siya ang nagawa ng lahat ng bagay. Sa isang pitik niya, pwedeng magbaha agad. Sa isang pitik niya, pwedeng masak agad yung bahay. Kaya huwag nating tanggapin yung komunyon ng Panginoon kapag ka hindi mo sinisaayos yung gusto mangyari ng Panginoon base sa gusto niyang mangyari. Amen? Amen. Sabi dito, what we need to do is, first, ito yung kauna-unahan mong gawin. You must repent. That's why, every time na hawak mo yung blood at hawak mo yung body ng Panginoon, you repent. You commemorate in everything that you have done. Yung ginawa mong mga kasalanan, tama? You commemorate it. Inilalatag mo sa Panginoon, Panginoon, I am guilty of sin. Nagkasala ako sa inyo napakaraming beses. Sa anumang paraan, anumang larangan ng Panginoon, ginawa ko ang mga bagay na ito. At naiintindihan ko po na ako'y karapat-dapat maparusa. Pero dahil binigyan ko ako ng pagkakataon, tatanggapin ko yung katawan ko bilang katubusan sa akin. Tama? Dapat naiintindihan natin that we need to repent every day sa ating kasalanan. Pero hindi ibig sabihin, kaya nga yan ay repent. Kapag ka ni-repeat mo, hindi ka na ba katanggap-tanggap sa Panginoon. Mauulit at mauulit mo ang kasalanan, tama? Mauulit at magagawa mo pa rin ang kasalanan. As long as dapat nating maintindihan ng mas mabuti kung ano ba yung gusto ng Panginoon. Tama? As long as talagang dinesisyonan mong magbago. Hindi ka naman mababago kung hindi ka nag-i-decide sa sarili mo. Gusto mong mabago ang sitwasyon mo, mag-desisyon ka sa sarili mo. Tama ba? Kung meron kang gustong i-achieve, mananatili ka bang nakaupo? Kung gusto mo magtrabaho, hindi ka ba mag-a-apply? Tama? Kung gusto mo maging, sabi niya, maging successful, hindi mo ba susundan yung mga bagay na dapat mong sundan? Amen? Amen. Yan, praise God. Ganun na.
Ang daming bag, ano? Pero wala namang panyo. Amen? Amen. Kaya yung pinag-aaral natin mga kapatid, binibigay sa atin ng Panginoon is we don't have to be a dogmatic. Hindi natin kailangan maging dogmatic na kailangan ganito, kailangan ganyan. You need to understand kung ano yung ibinigay ng Panginoon, instruction ng Panginoon sa atin yun until He comes. Tama? So hindi lamang natin dito dapat tinatanggap yung communion. Dapat meron ka sa bahay mo yan. Tama? At tinuturo sa amin dati ni Pastor Robert at ni Pastor Cynthia. Sila, araw-araw sila. Every time they wake up, tinatanggap nila yung katawan ng tugo ng Panginoon. Lagi silang mayroong gano'n. Sabi ko, bakit kaya gano'n? Diba? Bakit kaya gano'n? Hindi kaya nagiging tradisyon na lamang. Pero ang katotohanan, nung binuksan ng Panginoon, sa parting ito, yung ating pagkakaintindi, talagang dapat palang gano'n ang ating gawin. Hindi lamang dito ka tumatanggap ng komunyon, kundi pati maging sa sambahayan nyo. Turuan nyo yung manners ng mga bata nyo. Yung mga anak nyo na matanggap yung komunyon para na sa gayon, natututunan nila. Kasi ang manner, mula pagkabata, yan yung natututunan mo. Yung na-adapt mo. Yung naiintindihan nilang tama. At kapag hindi mo sa kanila na ituturo yan, mananatili sa kanilang Diyos at tinapay lang yan. Hindi nila alam ano yung significance ng ginagawa nila. Kaya tinuturo ng Panginoon sa atin ngayon kung maintindihan naman natin. Kasi dati ganoon din naman ang pangunawa natin, tama? Pagka tinanggap natin yung layas na, uwi na. Pag tinanggap mo na yes, uwi na, tapos na. Tama? Ibig sabihin mga kapatid, kapag tinatanggap natin yan, you are bearing witness of what the Lord has done on the cross. Sa kapitbahay mo, sa sambahayan nyo, sa school nyo, sa trabaho mo, you are a witness of the Lord. Kaya nga you are in one body. Tama? Pwede bang sabihin nung kamay, oh, ako nakakita ng banana cue sa akin yan. Tama? Sabihin nung mata, oh, sige, saksak mo. Tama? Hindi niya kayang nguyain yun. Kaya nga you are in one body, ibig sabihin, nakikisa ka, nakikipag-isa ka, you are communion with God, that you understand that what He has done on the cross is still today, hanggang ngayon, para sa akin. Amen? Amen. And number 2, we need to humble ourselves before God. Ito yung pinakamahirap. Kapag ka tinatanggap mo yung komunyon na hindi ka nagpapakumbaba, akala kasi ng maraming tao, sabi nga, kapag ka nagmamano ka, kapag ka yumuyo ka, kapag ka namumupo ka, ikaw ay mapagpakumbaba. Tama? Yan ang tingin natin, ano? Kapag ka siya ay opo ng opo, kapag siya ay nagpapasalamat palagi, kapag ka siya ay, hindi natin alam, minsan, there's pride with it. May pride doon sa loob natin. Ngayon ang kailangan natin i-submit sa Panginoon. Tama? Hindi porke nagbabasa ka ng Bible verse, humble ka na. Tama? Hindi porke nag-church ka, nagpupuri ka sa Panginoon, humble ka na. Tama? Yung pagiging humble is also a manner na tututunan niya sa ating sambahayan, sa ating sarili na kailangan nating may-apply. Tama? Being humble is surrendering to the Lord everything that you have. Sinasabit mo sa Panginoon, kaya ka nga nagpapakumbaba. Kasi alam mo, hindi mo kayang gawin yung mga bagay na dapat nating gawin kung wala ang Diyos. Amen? Kung hindi natin ibinibigay sa Diyos, hanggang ngayon, balik ka pa sa kapitbahay mo. Hanggang ngayon, kaaway mo yung kapatid mo eh. Tama ba? Hanggang ngayon, masama pa rin ang tingin mo dun sa may utang sa iyo. Tama? Tama? So, ibig sabihin, hindi talaga natin naiintindihan. Tama? Yung mga bagay talaga na kailangan buksan natin sa ating sarili upang mapwesto kung ano yung gusto ng Diyos sa atin. Without replacing it, kung di natin papalitan, kung di natin naalisin sa ating sarili mga bagay na yun, wala rin may daragdag sa atin. Tama? Kapag hindi mo binabago ang ugali mo, kapag patuloy ka pa rin gano'n, paulit-ulit pa rin, wala nangyayari, tandaan. Kahit na sabihin natin, maghapon ka rito sa church, pero pagbalik mo, gano'n ka pa rin, walang mangyayari doon. Tama ba? So, ibig sabihin mga kapatid, we need to attest ourselves. Natatanong ba natin ang ating sarili kung karapat-dapat tayo? Tandaan mo, hindi ito patungkol kung di kayo dapat o hindi. Ang ibig sabihin ng Panginoon sa atin, inaimalar na gusto mangyari ng Panginoon, ay yung alam mo na kailangan mo gawin yan,
Kasi alam mo at naiintindihan mo na ang Panginoon ay siyang nagtubos sa iyo. Amen. Hindi dahil karapat dapat ka o banal ka. Minsan, kapag ka ang tao naisip niya siya'y banal at siya ay matuwid, ang lakas na maka-amen. Amen, brother. Amen, sister. Siya kung yun, siyang kauna-una ang kumukuha. Praise God. Pero ang sinabi ng Panginoon, isang kwento sa Biblia, sabi doon, pero isang Pariseo, isang pari, at meron din isang tax collector sa loob ng isang simbahan. At pareho silang nananalangin. At ang sabi ng pari, Panginoon, salamat ay hindi ako katulad ng tax collector na ito, na kung saan, Panginoon, siya ay naniningil. Tama? Naniningil ng buwis ng mga tao. Gumagawa ng mga kasalanan. Samantalang ako, Panginoon, sabi niya, ako'y naglilingkod sa iyo. Araw at gabi, Panginoon, ako'y nananalangin. At anong sabi naman ng tax collector, Panginoon, patawarin mo po ako sa aking mga nagawang kasalanan. Pinagsisisihan ko po yung mga bagay na aking nagawa. At ang sabi ng Biblia, hindi siya makatingin sa taas sapagkat alam niyang siya ay makasalanan. At anong sabi ng Panginoon kay Pedro? Pedro, mas naging katanggap-tanggap yung panalangin ng tax collector kaysa dun sa pari. Tama? Kaya every time you accept, every time na tinatanggap mo yung kamatayan ng Panginoon, every time na tinatanggap mo yung katawan ng Panginoon, you must always remember to humble yourself down before the Lord. Tama? Kaya nga minsan kapag ka nananalangin ka, kinahawak mo yung cup ng Panginoon, hawak mo yung katawan ng Panginoon, pinagsisisihan mo yung kasalanan mo. Amen. Hindi mo ba maisubo dapat eh. Tama, bakit? Alam mo dahil na hindi ka karapat dapat eh. Ang Panginoon hindi po karapat dapat. Tama? Nagkasala po kahapon at mga nakarang araw, Panginoon. Napakarami ko pong nagawa. Tama? Hindi ko po kayang tanggapin, pero dahil Panginoon, binigyan mo ng pagkakataon. Tama? Kaya mo natatanggap yung komunyon. Kaya naiinom mo yung dugo. Pero minsan ginagawa natin, pray na ako, kaya mag-pray ako. Tama. Tama ba? Pagkatanggap natin, gano'n eh. No? Pagka-shot natin, ayos. Tama ba? So kailangan mabago. Kasi may kailangan baguhin. Kaya pinapaliwanag sa atin ng Panginoon na dapat natin gawin because we don't want to be guilty of sin. Ayaw nating na tumanggap tayo ng katawan at dugo ng Panginoon, nahusgahan ka pa. Tama? Nagkasala ka pa. Tama ba? So kaya mamaya pagtanggap natin, we do it in the proper manner. Anong una natin gagawin? Number one, we need to repent. Ano ba yung nagawa mo kahapon? Ano ba yung nagawa mo mga nakarang araw? Tama? Nagkasala ka sa isipan mo, sa puso mo, sa bibig mo, sa mata mo. Surrender it to the Lord. Tama? Sinusubo natin sa Panginoon yan. Hindi man natin alam kung ano yung mga bagay na ginawa mo, pero kita ng Diyos yan. Amen. Tandaan mo palagi, nung kita ng Diyos yan, kung paano miniswidan yung kapitbahay mo kahapon. Kung paano naging masama yung ugali natin, kita ng Diyos yan. Tama? And number 3, we need to reminisce what the Lord has done on the cross. Pag sinabi natin reminisce, or reminisce, ano ba yung sabihin niya? Ano? Pag sinabi natin reminisce, ano yan? Inaalala, you commemorate it. Inaalala mo, ano? Anong last supper ng Panginoon? In-instruction na niya ang kanyang mga disipulo na nalakanin niya sa mga bagay niya. Inomemorate mo na yung kamatayan ng Panginoon, yung bawat latay na tinanggap ng Panginoon. Tama? 99 lashes sa kanyang katawan para sa kagalingan ng tatanggapin mo. Sa bawat pagpalo sa kanya ng mga, sabi diyan ng mga kawal na Romano, bawat pagtutya na tinanggap niya para sa tama? Yung bawat pagsuot sa kanya ng koronang tinik na dumulubog sa kanyang balat. Tama ba? Saksihan mo yun. Hindi naman nakatago yun sa corner lang. Hindi naman nakatago sa box. Tanggap mo yun. Naintindihan mo yun. Kaya nga kapag nung bata ka, kapag Passion of the Christ ang pinapanood mo, naintindihan mo, naiiyak ka. Because hindi ka tanggap-tanggap yung nangyari sa Panginoon na dapat tayo yung nandun. Pero tinanggap ng Panginoon yung parusa.
para sa atin. Tama ba? At every time nung tumatama sa kanya, pag napapanood mo kayo, naiiyak pa ba? Nagkakaroon pa ba ng nagkakaroon pa ba ng guilt sa sarili mo na bakit ganun yung naranasan ng Panginoon? Parang hindi ko kayang tanggapin yung naranasan niya. Pero dahil mahal ka ng Panginoon, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever shall believe in Him shall not perish, but have an everlasting life. Hindi ka na nga naparusahan, hindi mo pa rin tinanggap. Tama? Hindi ka na nga nagkapi dyan, hindi ka na nga sabi dyan, hindi ka na mapaparusahan. Pero hindi mo rin naman tinanggap. Yun ang pagkakamali na. Kaya tandaan mo, every time na tatanggapin mo yan, the Lord is so. Yung reminiscence is not. Lord, salamat, ginawa mo ko sa akin. Lord, salamat dahil ngayon, tinatanggap namin yung bagay na ginawa mo para sa akin. Tama, anong sarap na reminisce mo? Yan yung pinakamasarap na maalala mo sa buong buhay mo. Bukod dun sa cake na kinain mo. Masarap na alalahanin niya. At ang sabi dito mga kapatid, remembering, accepting the body is being one with the body. Kapag ka naalala mo, tinatanggap mo yung katawan, nakikipag-isa ka sa katawan. Ano pa sabi dito? With the body, so you are a witness of the whole part. Witness ka nung kabuuang pangyayari. Kapag ka ikaw ay nasa korte, court of law, naman tayo. Kapag ka ikaw ay witness, you stand. At anong sasabihin mo, nakapatong ng kamay mo sa Biblia, that you are speaking the truth and nothing but the truth, what you witness. Tama ba? Kaya nakalagay sa Biblia yan eh. Yung kamay mo, because yung patututuhanan mo ay totoo. At yung sasabihin mo ay nasaksihan mo nangyari at ganap. Amen. Kaya kapag ka ikaw ay witness ng Panginoon, ganap sa iyo yan. Kapag ka tinawag kang born again, masaya ka. Tama, minsan kapag ka tinawag kang born again, tatago ka eh. Born again yan, corny yan eh. Tama ba? Tama, nangyayari kasi dapat sa iyo kung ano yung sinabi ng Panginoon because you're a bear witness. Pag sinabi natin bear witness, saksi ka ng katotohanan. Tama? Hindi ka saksi ni Beho. Beho rin saksi. Tama, saksi ka ng katotohanan. Tinanggap mo yung pagpapala. Tinanggap mo yung biyaya. Kaya nga nakakapag-praise the Lord ka. Kaya nga nakaka-amin ka eh. Tama ba? Kaya nga na-share mo at naibabahagi mo sa iba yung tinanggap mo. Because you are a witness. You stand in the middle. Tinatayuan mo because your faith must stand. Kailangan tumatayo yung pananampalataya mo na ginawa ng Panginoon yun, hindi lamang para sa iyo, kundi sa pangkabuuan at para sa lahat. Amen? Amen. Napatalang mo yan, kapatid. Taking and drinking the blood is, sabi dyan, is a covenant that sealed the authentications of the cross that redeemed us all. Kapag ka tinatanggap mo naman yung dugo ng Panginoon, tama? This is the authentications. Sinelyuhan ng Diyos yung kanyang kamatayan. Sinelyuhan ng Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo yung kaganapan ng mga pangyayari iyong nasaksihan, iyong naranasan, at iyong pang mararanasan. Amen? Kaya ka nga natubos. Kaya ka natubos. Kaya ka nakakapanalangin sa Panginoon kasi nga, you are redeemed. Sabihin mo, redeemed. Redeemed. I am redeemed. I am redeemed. That's why every time we eat the bread and drink the cup of the Lord, we are all witness that what He has done is true. Tama ba? Pagtanggap mo mamaya, ilagay mo yung sarili mo na nandun sa pangyayari yun. Yung maganapan ng pangyayari yun, nandun ka mismo. Because you are witnessing what He has done on the cross. Tama, kung gano'n yung kasakit na naranasan ni Maria nung pinapako ang kanyang anak. Tama, habang pinapalo yung kanyang anak, habang nasusugatan, nandun ka. Tama, brother, matagal na panahon na nangyari yun, tapos na nga eh. Tama, tapos na nga brother eh. Napapanood ka na nga lang sa TV. Iba yung napapanood mo, iba rin yung dapat mo mararanasan. Magkaiba yun eh.
Yung napanood mo, ibig sabihin, yung napapanood mo lang yun, tawag doon, it's something to put in you. Mga bagay na ilalagay lang sa iyo. Pero yung nandun ka mismo sa pangyayari yun, yun ang kakaiba. Tama? Na kahit na matagal na nangyari, because you accept the covenant, you are being common union with God, nararanasan mo eh. Kaya nga habang umiiyak sila, nararanasan mo rin yung sakit eh. Tama? Yung habang pinapako sa krus, ano kayo naramdaman ng mga tao doon? Ano kayo naramdaman ng mga disipulo? Ano kayo naramdaman ni Judas nung ipagpili niya si Pit ng Panginoon? Ano naranasan ni Pedro nung makita niya na nasasaktan na ang Panginoon? Tama? They are all guilty. Tama? They are all guilty. But that guilt sprout in their hearts and repent from what they have done. Tama? Nagsisi sila eh. Hindi nga matanggap ni Judas eh kung bakit niya nagawa yun. Ano nangyari? Baka matanggap. Tama, gaano masakit yun. Mga kapatid, I hope that you understand what we are talking here. Naiintindihan mo kung anong pinag-uusapan natin ngayon. It's about the reminiscing. What the Lord has done para sa atin, sa bawat isa sa atin. At every time you accept the communion, whether in your home, sa bahay man ninyo, naiintindihan mo that you are a witness of the Lord. Tama? Witness ako ng Lord eh. Kaya anong mangyari, tama? Ano man mangyari, sasaksihan ko ang ginawa ng Diyos. Amen? Being witness clarifies, testifies of what you've seen in actual reality. Sabi nga, kapag ka-witness ka, na-testify mo, tama ba? In actual reality, nakita mo na actual yung mga pangyayari. Tama? You've seen in actual reality of what, sabi dyan, of you've seen and experience. Kaya ka nga nangangako, kaya ka nga sumusumpa na yung nakita ko po, tama? At yung aking narinig ay aking pong naranasan at nasaksihan na di ba kung time na nangyari yun. Tama? In our court of law. Tama? Kaya ka nga merong oath eh, na ikaw ay magsasabi ng katotohanan, ng pawang katotohanan lamang. Pero kapag ka ikaw hindi mo kayang tanggapin yung kamatayan ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, hindi mo naiintindihan yun, hindi mo sasaksihan ng Panginoon, maniwala ka. Tama? Hindi ka makakatayo na ikaw ay nananampalataya sa Diyos. Tama? Hindi mo nga kaya sabi dyan, hindi mo matatanggap po na yung ginawa ng Panginoon. Kaya maraming tao kapag tinanong, magpapabaptize ka ba sa magpapabaptisan ka ba? Kasi hindi nila matanggap eh, kasi hindi nila naiintindihan. Kailangan natin puntahan. Kailangan mo sumaksi doon. Because that's the truth. Amen? Amen. Sabi dyan, this is the beauty of being part of one body. Ito yung kahangahangat na pakagandang maging parte ka ng isang katawan. At yun ay ang katawan ng Panginoon Jesus. Saksihan mo, nakita mo, naranasan. Hanggang ngayon, nararanasan natin yung kabutihan ng Panginoon sa atin. Tama? Kaya nga hanggang ngayon, nananatili kang buhay, malakas, kumakain, may problema ka bang nararanasan? May pangyayari naman na hindi mo nagustuhan. Hindi naman ibig sabihin na dahil kapag nakatanggap ka sa Panginoon, hindi ka na pwedeng experience doon. In fact, we are prone in everything na mararanasan nasa buhay nito. Pero tandaan mo, what the Lord has done on the cross, you must bear witness with it. So that is why we need to be careful today. Every time that we have a common union, sabi yan of the body and the blood of Christ. Maging careful tayo ngayon sa pagtanggap ng komunyon ng Panginoon. We need to assess, we need to attest ourselves before we accept the blood and body of the Lord. Lalo na sa mga bata, kasi tuwan-tuwa sila pag tumuwa sila, may Diyos tayo, hindi lang yan basta Diyos. Hindi lang yan basta tinapay. Tandaan mo, even at your home, pwede mo itong gawin. Kasi nakatayo ka dun sa kamatayan ng Panginoon eh. Kapag ginagawa mo yung nag-release sa bahay mo, umaga pa lang, Lord, tinatanggap ko ang katawan ng tuloy. Panginoon, salamat sa pagkakataon. Nagisimuli ako sa umagang ito.
Tama ba? I'm bearing witness of what you have done on the cross. Tanggapin mo. O sa isa kung may mga bagay na mangyayari sa iyo na hindi mo maintindihan, na mararanasan mo na hindi mo para nararanasan, sapagkat ginawa mo yung tama, dahil yun ang tama na gusto ng Panginoon. Amen? Amen. You are going to receive it not because you are holy. Hindi mo ito tatanggapin dahil ikaw banal. But because you believe that the Lord suffers, sabi niyan what He has done on the cross. But because dahil nalaman mo, naintindihan mo na yung ginawa ng Panginoon sa cross ng Kalbaryo ay tunay at totoo. Amen? It doesn't observe, sabi niyan, if we don't observe it properly by taking the communion of the Lord, you are not a witness of the truth, rather you are abolish the truth. That is why you are guilty. Kapag ka pala tinanggap mo yan, nang hindi ka, sabi niya, nando sa proper manner na gusto ng Panginoon, ina-abolish mo pala yung katotohanan. Tinatatwa mo yung katotohanan na ginawa ng Panginoon yun sa cross ng Kalbaryo. Tama? That's why we are being guilty. Kaya tayo ay nahuhusgahan. Sino may sabi niyan? Sa 1 Corinthians chapter 11 verse 27, if you are accepting or eat body and taking the cup of Christ not in orderly manner, there you are guilty. Amen? It doesn't mean that if you are a sinner, hindi ibig sabihin na kapag ka ikaw ay nagkasala, makasalanan ka, na kapag ka ikaw ay may nagawa kahapon, o may nagawa ka kanina, na meron kang kasalanan sa Panginoon na hindi ka nakarapat-dapat tumanggap ng katawan at dugo ng Panginoon. In fact, kailangan mo talagang tanggapin niya dahil tayo ay makasalanan. Amen? Ano ba yung unworthy manner? Pag-usapan natin yung unworthy manner. Number 1, it refers how one partakes of the Lord's Supper. A communion specifically natin, sabi niya in a way that recognizes significance as a remembrance of Jesus' sacrifice. Kapag ka tinatanggap mo yun, iniinom mo yun, kinakain mo yun, na hindi mo na re-reminisce o sabi diyan, hindi mo na re-realize yung significance ng ginagawa mo, nagkakasala ka sa Panginoon. It is not about your personal, sabi diyan, unrighteousness, which everyone experience, but about the manner of participation. Hindi ito patungkol dun sa ikaw ay hindi banal, kundi patungkol dun sa bagay na ginagawa natin during the time na tayo nagpapartake ng communion. Ano pa sabi dito? Taking communion in unworthy can involve disrespect, selfishness, or a lack of understanding of its meaning. Kapag tinatanggap mo yan in word manner, you are selfish. Sabihin mo nga selfish. O tahong na lang, para ano. Tama? You disrespect what the Lord has done. Yun yung magiging guilt mo. You are disrespecting what the Lord has done on the cross. You are being selfish not to understand what the Lord has done. Ano pang sabi dito? Lacking of understanding. Hindi mo naintindihan yung ginawang kabuuan ng Panginoon. Kaya kung naintindihan mo yung ginawang kabuuan ng Panginoon, matatanggap mo to na may kapasalamatan, matatanggap mo to na ikaw ay nakatingin sa Panginoon. Tama ba? At dinudugtog mo ang iyong dibdib, Panginoon, kahit hindi ako karapat, dapat tinanggap mo ako, Panginoon, para sa mga bagay. That's why the Lord has said, I have done this for you. Ginawa ko ito para sa iyo. Amen? Amen. So, anong tatlong bagay na kailangan natin gawin? Tapos na po ako. Number 1, we need to. Sabay ginawa. Asas mo yung sarili mo. Atas mo yung sarili mo. Repent. Tama? Number 2. Ano yung number 2? Kailangan natin gawin. Sabi niya, we need to humble ourselves. Pakababa tayo sa ating Diyos. Tanggapin mo kung ano yung gusto mong yari ng Panginoon. Huwag nang matigas ang iyong puso. Sabi ng Revelations, if you hear the word of the Lord today, do not harden your hearts. Naharden ang ating puso dahil may pride tayo. Kapag ka di natin kaya tanggapin kung ano yung sinabi ng Diyos. That's why your heart is being hardened. Pag sinabi natin hardened, nagkakaroon ng kalyo. Ba yung maharang. Tama ba? At kapag ka naharangan mo yung salita ng Panginoon, ayaw mong tanggapin yung salita ng katotohanan. That's why you need to speak the truth because you are being a Christian. Ikaw ay Kristiyano. Ikaw ay born again. Ikaw ay tumanggap. Ikaw ay natubos. You are a witness.
You're a witness. Hindi ka dapat nakalagay sa isang corner lang, kapatid, na tumingin lang. Because you're a witness. Kaya nga kapag ka Kristiyano ka, kitang kagad kapag ka born again ka. Tama? The way you speak, the way you act, at kung paano ka makasalamuha sa mga tao. Because they understood that you are a believer. That you witness what the Lord has done on the cross. Kaya nga nabubuhay sa iyo ito. Mantakin mo kapag ka ikaw ay hindi talaga tumatanggap sa Panginoon, babalik ka doon sa nakaraan. Babalik ka doon sa mga ginagawa mo dati. Hindi mo tatanggap, hindi ka magbabago, hindi mo babaguhin ang sarili mo. Pagkat di mo naiintindihan kung ano gusto mo gawin ng Diyos. Amen? Amen. Kaya tanggapin natin kung ano gusto gawin ng Panginoon sa atin. Amen? Gawin natin yung tama kung ano yung gusto ng Panginoon sa atin. That's why we need to be careful, ano? Every time we listen the Word of God, every time we partake the communion of God, we need to be careful. Sinabi natin careful, do it with caution. Tama? Do it with caution. Tama? Nung kami nga sa Taytay, pagka ginagawa namin yan, pagka si Pastor Robert o si Pastor Asensio, sino man nagtuturo sa amin, we need to focus kung ano yung sinasabi mo. Bakit po? Kasi dapat pumasok sa iyo kung ano yung gusto mangyari ng Diyos. Kaya nahaharangan yung biyaya eh. Hinaharangan mo kasing sarili mo naman din yan. Nahaharangan, ano? Pero kapag ka nakapokus ka, kaya sinasabi ni brother, parang masasaktan ako dun sa pangyayari mo. Tama? Kaya parang gusto kong maranasan lalo yung Panginoon dahil sa mga bagay na sinasabi ng Diyos. So, maging ganap yung salita ng Panginoon sa iyo, hindi mo ito na meron kang cautious. Maging cautious. Tama ba? When you are cautious, tama, kapag kayo gawin cautious, kasi salita ng Panginoon, you understand it, you take it, and you live with it. Amen? Ayaw din natin ito.